Okay, eto na. Eto na yung paborito ninyo sa lahat. Ito ang dapat nating bantayan. Ano? At tingnan kung ano ang gagawin ng Senado. Kaya po sinasabing dapat bantayan kasi po ito ay napakahalagang panukalang batas sa mga taong biktima ng fake news, mga taong biktima ng mga paninira ng SMNI. Yun po yung revocation o yung inaproban sa third and final reading. So, tingnan mo tong gago na to. Sorry ha. Napaka-importante raw yung panukalang batas para matanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kung hindi ka ng 1 kilong isang gago, napaka-importante. Sabi nga ng mga senador, hindi priority yan. Tingnan mo, pustahan tayo bukas, abi, tataas ang presyo ng gasolina. Kaya ngayon, lalabas ako magpapa-full tank. O, di ba? Yun ang kailangan bigyan ng tuon ng pansin. Bigyan ng pansin. Yun ang priority. Yung bigas, anong petsa na? Malayo pa tayo sa katotohanan ng 20. Huwag na nga nating isipin yung 20. Sa akin, 40 lang okay na eh. Malayo pa rin sa katotohanan. O hindi lang yun. Yung mga smuggler. Kita mo kung hindi ka gagong double standard. Pinapansin mo ba yung smuggler? Dalawa pa sila magpinsan nagsabi, your days are numbered. Bilang na araw ninyo, naimbestigahan ba si Michael Ma? Naimbestigahan ba yung mga nasa listahan? Sila naglabas ng listahan eh. Meron silang listahan ng smugglers. Naiimbestigahan. Naimbestigahan ba? Ano priority? Yung ano SMNI? Sabi, gago pala talaga ito. Paano naging priority yung... Anong gusto nyo? Gawin yung priority si Kibuloy? Kaya ito, broadcaster, naging vlogger, paurong. Next week, alalay ka na lang ni Tambaluslos. Palagay ko lang. Oo. Next week, ano ka na lang? Nakaabot ka ng pagkain ni Tambaluslos. Paurong ka eh. Kasi... sabi nga, mahina IQ mo. Oh. Tanungin mo dun sa mga kasamahan mo. Mahina IQ mo, Brad. Ayun na sabi nila. May pinost pa nga si Jason sa eh. Mike, mahina IQ mo. Hindi man diretso ganon at hindi niya naman sinabing Mike Abe. Malay mo si Mike Jordan. Pero ako, tingin ko ikaw yung tinutukoy niya. Meron pa bang ibang Mike na mahina IQ? O di ikaw? Ng Kongreso bago nag-Holy Week, bago nag-recess. Si isang buwan pong recess sila dahil mag-Holy Week. Tapos na sa Kongreso, sa Senado na yan. Yung Republic Act 9710. Para nga i-revoke ang prangkisa ng SMNI dahil sa dami umano ng mga violation sa kanilang franchise law, Republic Act 11422. Na ngayon ay nasa Senado. Hindi mo naghusga nun. Diba? Ang tanong, una, may karapatan ba sila manghusga na yung sinasabi nilang fake news ay talagang fake news? Diba? Sino may karapatan? Tandaan po natin na ang Kamara walang karapatang humusga. Dapat yan sinasampahan ng kaso. Kaya hindi uusad sa Senado yan. Huwag kang atat. At si Senator Grace po ay nagsabing ito'y hindi pangkaraniwang panukala. First time nga naman po na mangyari. Talaga first time. Kaya hindi ba naman ano? Tingnan mo, saan ka maaalala Tambaluslos? Sa Tambaluslos na tawag? Ayudang tawag? At saka first time. First time mangyayari, gagawa kayo ng panukalang batas para magtanggal ng prangkisa. Kita mo kung hindi mga... First time in the Philippines, mangyayari sa pamahalaan mo, Tambaluslos. Rito na mayroong proposed bill na inaproban sa Kongreso for revocation. Ano? So dadaan daw sa masusing pag-aaral
ng Senado. Okay? Kung dadaan niya sa Committee on Public Service or Committee on Media or anumang committees ay ating aabangan. Ngayon ang tanong, ito ba'y uunahin ni Senate President Zubiri at saka ni Majority Leader Joel Villanueva? Kasi po si Villanueva as Majority Leader ay sila po yung nagkakalendar. Sila yung gumagawa ng... Tingnan mo, uutusan. Gago rin talaga. Huwag kang atat. Gusto niyang madaliin talaga. Sino ba kumukumpas sa'yo, Abe? Tatanong ko lang. Kaninong kumpas ba yan? Ba't minamadali mo ikaw na kaya tumakbo? Pero pupusta ako. Kung eto man, kasi may mga broadcaster talagang nangangarap yung iba, di ba? Na maging politiko. Kung eto man ang tatakbo, walang ipapanalo to. Nukno ka ng sip-sip, balimbing pa. Wala pang utang na loob. Kanila atat na atat to. Ikaw na kaya maging senador. Ang priority na pag-uusapan sa plenaryo o sa committee at yan naman ang ina-approvean ng Senate President. So mahalaga yung magiging desisyon ng Senate President at ng Majority Leader tulad niya ni Zubiri at saka ni Villanueva. So, parang ano niya na ha? Zubiri, umayos ka. Villanueva, umayos ka. Kasi matatandaan ka ng taong bayan. Ayan, ito, dyan sila magaling sa mind conditioning. Maraming idea kayo kasi hindi natin pwedeng asahan dyan ang oposisyon. Katulad ni Pimentel at saka ni Tiberos, dahil sila ay oposisyon, majority ng mga senador. Ay, Gabi, pakibanggit nga. Meron lang akong pagka nagpunta kayo sa live niya, pakibanggit nga, sunshine. Sunshine. Kasi may nabalitaan ako, hindi mo raw mabanggit sunshine. Hindi naman personal yun eh. Ano lang naman yun, mga kudlit lang ba? Ha? Hindi naman masakit. Sunshine. Pakibanggit nga sunshine. Yung majority under Zubiri at Villanueva ang nagde-decide po ng mga calendar or agenda na tinatalakay araw-araw ng Senado. Okay? So dahil sinabi ni Senador po na ito ay bago na usapin dahil nga revocation ang pag-uusapan kaya dapat ang-aralan. So talaga, wag mong madaliin. Kasi alam mo, uulitin ko Mike Abe. Pag minadali mo, kita mo ang nangyari ha? Ang epekto. Maraming nagsasabi, yung 1986 Constitution, na bago, 1986, 1987, nung naupo sila Cory. Okay? Maraming nagsasabi, yung batas na yun, napalitan, marami doon ay para atakihin ang mga Marcos. At that time, maraming umagri doon. Kasi maraming galit sa Marcos. Okay? Yan yung di umanong marami na pong nagsasabing politiko. Kaya yung ating constitution ngayon is anti-Marcos. Naintindihan? But at that time, gusto ng gustong tao yon kasi nga diktador si Marcos, nagmartial law pa, etc., etc., etc. Kaya nakapasa yun at sinuportahan ng tao dahil gustong-gusto yon. Naintindihan? Yan po ang masama. Huwag tayong gagawa ng batas to hit someone. Kasi may epekto po yan sa pangkabuuan. Tingnan nyo anong nangyari sa batas natin. Oo, maraming galit kay Marcos that time. Pero ano nangyari? Naapektuhan. Hindi po maganda yung pagkakagawa ng batas. Marami na pong nagko-komentaryo mga politiko dyan. Naintindihan? So, ibig ko sabihin, kung gagawa tayo ng batas, it's not just to attack Kibuloy or it's not just to attack SMNI. Kailangan pag-aralan yan. Kasi, pag nangyari yan ngayon, posible, yung binabato mo, tumalbog sa'yo. Posibleng tamaan ka niyan. Bakit? Sa susunod, mamaya nasa ABS ka, nasa GMA ka. Nagkamali ang isang host, tatanggalan ng prangkisa yung buong channel. Hindi pa nga natin sure kung talagang mali yung sinabi ni Ka Eric. Yun ay for discussion purposes lang. And I believe hindi mali yung sinabi ni Ka Eric that time. Kaya lang yun ang ginawang butas
At marami pang sinasabi na fake news daw, di umano, dahil sinisilip ng SMNI ang mga rebelde. So pag tinanggalan nyo ng prangkisa ang SMNI ngayon dahil kalaban nyo sila, sa susunod niyan, baka after 2 years, 5 years, 10 years, babalik yan sa'yo. Malay mo yung anak mo broadcaster sa isang channel. Dahil nagalit tayo sa kila pastor, kayo nagalit kila pastor, bubueltahan kayo ng batas na yon. So dapat, ang pagpanukala ng batas, hindi out of hatred. Hindi out of bitter. Kaya huwag mong madaliin. Ba't ba nagmamadali ka? Natatai ka ba, abe? Kung aaraling mabuti nila ito, dapat mahabang panahon ang ibigay. Talaga? Ba't mamadaliin mo? Gago ka pala. Ibig sabihin, sa akin pong paniniwala, kung ganyan ang statement ng senador, ibig sabihin, matagal nilang pag-aaralan ito. Pagbalik nila sa after ng recess, dapat unahin nila. Kasi pagkabalik na recess yun ang uunahin. SMNI? How pathetic we are. Itong bansa natin, unang balik ng Senado sa recess ang aatupagin. YouTube channel, Facebook channel, o news channel na SMNI. Tingnan mo. Anong kinala? Ang dami nilang dapat atupagin. Ang dami na nating sinasabi na may kaugnayan sa sikmura ng taong bayan. Yan ang gusto mo atupagin nila? Ay, mahina talaga utak ni. Mahina IQ mo, Brad. Nga, matagal pa lang aaralin. Ngayon, kung sinasabi nyo, madali lang ito dahil tapos na sa Congress. Usually, pag tapos na sa Congress, madaling aproban. Kung gusto talaga naman, lahat tatapusin ng Congress. Tandaan nyo to, basta para sa Duterte, para sa SMNI, Pastor Cabuloy, bilis yan. Pati PI, tapos na nga. Gusto nilang madaliin yung tsa-tsa eh. Pero yung mga smuggler, wala pa rin. Ganyan sa Congress. Gustuin sa Senado. Ganun po yun eh. Pag ginusto ng mga senador ang isang panukala, okay, madaling gawin ng Senadong aproban ito. Pero pag ayaw ng mga senador, kahit anong gandang panukala ng Kongreso, o tapos na sa Kongreso. May nagpapabati shout. Pasensya, hindi ko nababasa lahat ha. Nasa Perth daw, Perth, Australia, anak ni Chodulo Dayaw. Shout out. So, minsan po walang nangyayari. Huwag natin kalimutan, pag ito inabot ng October ang isyong ito, filing na po ng Certificate of Candidacy sa mga kandidatong senador sa 2025 election. So wala nang oras yan. Yan po yung lagi nila minamadali. Dalawa minamadali nila dito eh. Kasi ina-expect nila the last quarter of this year in preparation for election na lahat. So, anong hinahabol nila bago maging busy ang ating mga politiko sa kampanya? Tandaan po natin, June next year, 2025 election na. So they are expecting, gaya ng dati, 2021 in preparation na po kami for 2022 election, the last quarter. So they are expecting 2024 last quarter of this year magiging busy. At ano lagi ang gusto nilang habulin? Yung tsa-tsa matapos na at yung SMNI. Tingnan mo kung hindi mga bugok tong mga ito. Iyan ba kaya nahalal yung mga congressman? Nung hilahalal ba sila, sana matanggalan mo ng prangkisa ang SMNI. Congressman A, hinalal ka sa halimbawa sa halilal ka bilang congressman ng Antipolo. Isang city ng Antipolo ay distrito ng Antipolo ay hinalal ka para sana ay magawan mo ng paraan ang SMNI na matanggal at pangalawa ay maipasa mo ang PI or magkaroon ng tsa-tsa. Yun ba ang dahilan kung bakit binoto ng mga tao itong mga congressman nila? Sa tingin ninyo yun ang dahilan? Yun ang priority? Ayan ang pinag-aatupag. Tapos igagaya mo pa yung maling gawain sa kamera, gusto mong gawin din ng mga senador. Ay, talagang bugok. Wala talagang IQ ito. Wala talaga.
Wala talaga sa ayos ka, Brad. Sana naman bago mag-October, matapos nila yan. O sa lalong madaling panahon. Alam mo, eto sa akin masasabi ko lang Kasi siguro, mas madali pang paniwalaan ng isang tao pag nakikita nating neutral na medyo kukwestiyonin ng SMNI. Pero itong si Mike Abe, wala siyang authority para questionin ng SMNI. Una, alam na alam ng taong bayan na galit ka at may bitterness ka at may inggit ka sa SMNI. Kasi yung huli mong araw sa SMNI, hindi maganda. Nagdabog ka, tinapon mo yung mic. Nakita namin yung mic na tinapon mo. Buti gumagana pa. Sinizer ang tatak. At alam ko kung saang step ka nagdabog-dabog. Uulitin ko nga yun sa SMNI, paparinig ko sa inyo. Dito nagdabog. Wala siyang authority. Bitter. Alam nyo, eto lang sa akin Kasi po madaling magsira ng tao. Baka sabihin, ay nawawala po ba signal ko? Nawawala po ba signal? Saglit Okay lang? Pabantayan dyan, alam mo naman. Okay, signal. Kasi alam nyo, ito yan Baka sabihin, Coach Oli, sinisiraan lang siya o sinisiraan mo lang. Alam nyo, tama, may punto naman kayo. Madaling manira Diba? Ang tanong, may katotohanan. Madaling magpaka-plastic. Ang tanong, may katotohanan ba? Alam nyo, paano nyo malalaman ng isang tao kung talagang masama ang ugali or maganda ang ugali? Yung close sa kanila. Kasi yung close sa kanila, makikita yung totoo ng tao. Diba? Yung madalas niyang kasama. Makikita yung harap, likod. Meron kasi harap lang ang pinapakita pero yung likod, palpak pala. Ganyan di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa. Ang mga kandidato madaling magbait-baitan sa labas. Halimbawa, o broadcaster o vloggers. Pero tanungin mo yung mga kasambahay niyan, malalaman mo kung loko-loko talaga yan. Pakitang tao lang yan. Kasi yung kasambahay, kasama yan araw-araw. Paano ba umasta yan sa bahay? Sa bahay ba yan? Yan ang tinginan para sa akin. Tanungin nyo yung mga kasambahay nyo. Doon pa lang, that is a very good sign na kung itong tao may galaw Kristiyano o ito galaw peke itong animal na ito. O yung kaopisina mo na walang inggit sa'yo araw-araw mong kasama. Kasi pagdating sa camera, pwedeng bait-baitan ka Pero yung araw-araw mong kasama, malalaman mo yung mayabang, entitled, madaming demands, feeling sikat, madali No? Ngayon, kayo na lang humusga. Di ba? Ayoko po maghusga Pero magtanong-tanong kayo. Matagal po sa SMNI yan. Ano kaya ang masasabi ng mga taong nakasalamuhan niya sa SMNI? Hindi kasi pwedeng sisiraan siya kasi kahit galit ka sa management, pero yung taong sa SMNI, halimbawa, pinakitaan mo ng maganda sasabihin yan sa'yo. Kung kasama mong matagal hindi yung chismis lang kasi may mga chismis. Hindi ka naman talaga nila nakasama. Kung makachismis, akala mo ang daming alam sa'yo. Yung nakakasama mo araw-araw. Ay kayo na maghanap. Pagtatanong nyo yung mga nakasama niya for how many years na nakasama niya araw-araw. Doon mo malalaman ang tunay na ugali ng tao kung entitled o mayabang. Kung nakasayad pa ba ang paa niyan sa sahig. Gusto mo, interviewin ko yung kasambahay mo. Magkaalaman tayo. Hindi, wag na. Yun lang po ang punto natin dito, Kasi alam mo bakit? Para sa akin talaga wala siyang authority. Ang tagal mo sa SMNI. Bakit kayong kakumukuda ng ganyan? Corazon Austero, maraming salamat po Thank you Corazon Austero.
Kasi kung talaga may fake news ang SMNI, dapat matagal ka ng kumuda. Ang tagal mo ron, Brad. Ngayon ka magsasalita. Oh, anong meron? Ako ba nagsisinungaling? Dati kasipsip mo sa SMNI, ngayon ano ganyan ka? Kasi kung fake news ang SMNI, dati ng fake news yan. Ba't hindi ka kumudaan dati? Na fake news sila. Babanatan mo bang SMNI? Kung binabanatan din ng SMNI si Baste at saka si Tatay Digong? Sige nga, tanungin kita diretso. Kung binabastos ng SMNI si Duterte, babanatan mo SMNI? Kaya nang hirap sa inyo eh. Alam mo ako, naniniwala ako dyan ang taong hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pinanggalingan, paurong ka, Brad. Baka next time, labandera ka o tagahain ka na lang ng pagkain ng mga tambaluslos. Natin, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa pinangalanan doon sa unang video. Meron ng 8, more or less. 8 pa lang ang nakikita ko na posibleng magtatanggol at haharang sa proposed bill revocation ng prangkisa ng SMNI. At ang mga dahilan dito ay kaibigan, utang na loob. Ang babaw, di ba? Pero yun, 8. Pero nararamdaman ko baka madagdagan pa. Yan po yung nakakabahala dyan doon sa mga biktima Hirap na siya, pero ikot-ikot niya na. Pinaabot niya 8 minutes eh. ng fake news. Alam niyo, pag ang issue ng 8 minutes kasi pwede ka makapaglagay ng ad sa gitna. Prangkisa ay fake news, hindi na dapat pinatatagal yan. Tanga ka! Sa'yo na nanggaling, nilaglag mo yung sarili mo. Kung fake news, tinatanggalan ng prangkisa, hindi na pinagtatagal yan. Ba't nagtagal ka? Ilang years ba ito sa ano? Ilang years to sa SMNI? May nagsabi rito, 15 years ka sa SMNI? Sabi ni Camo, 50 years in SMNI na nasa government station sa Kanagwal. Kaya nga eh. Hindi ko alam kung 15 years ka nga. Pero alam ko taon. So hindi na dapat pinagtatagal. Tanga, ba't pinagtagal mo dati? Dati nagkuda ka fake news. Pinipake news tayo nitong SMNI. What's in it for you? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hoy. Ay, nako. Kaya nga lagi ko sinasabi, banatan mo ng lahat. Huwag lang SMNI at si Pastor Kibuloy. Kasi magmumukha ka talagang bitter. Talagang hindi po effective ang banat mo sa kanila. Ikaw ang unang taong hindi dapat pagkatiwalaan pagdating sa SMNI at Pastor Kibuloy. Dahil may inggit ka eh. Dapat man lang kung talagang tao ka at hindi ka pabor. Halimbawa, ako meron ako hindi pabor na ginagawa ng SMNI. Magpapaalam ako ng maayos. Magpapaalam ako doon sa mga nakaging kaibigan kong empleyado, angkor doon. Papaalam ako. Magkaiba lang tayo ng pupuntahan pero masaya ako naging kasama ko kayo. At maraming salamat, tinulungan nyo ko. Tatandaan nyo pagka-broadcasting, it's a team. Hindi yan vlogging na mag-isa ka lang doon. Maraming salamat, Eat Abroad. Thank you po from Canada. Thank you, Eat Abroad. Nagpasalamat kami. Yan ang taong may pinag-aralan. Exit gracefully. Hindi maganda yung exit mo tapos magsasalita ka ng ganyan. Di para kang jowang hindi makamove on. Para kang ex na hindi makamove on. Tagal na nun eh. Hanggang ngayon, yun pa rin ang content mo. SMNI pa rin. Di ba? Kasi yung fake news, paglabag yun sa franchise law. Nakakasira sa reputasyon. Hindi ka uminom. Hindi ka umimik. Nakalalabag yun sa franchise law. Yung fake news. Hindi siya umimik dati dahil nandoon siya. Ngayon wala ka ng pakinabang, saka ka magsasalita, gago. Ng estado o ng individual o anumang organization na tinitira nila, na sinisiraan nila pagka fake news. At yun ibawal na bawal sa mass media or sa broadcast industry. Kasi nga, meron silang prangkisa. Ilang taon na ba ito si Mike Abe? Parang bata. Matanda kaya sa akin ito? Tatanong ko nga sa SMNI ko ilang taon na to. Parang bata kasi. Na pribileyo lang.
may frequency bata itsura ha, bata ugali. Na pribileyo din. Kaya dapat doon nakatingin ang mga senador sa mga violation na dapat sinusuri. Pero pag tumingin sila sa utang na loob, kaibigan, ay tagilid ng bangka dyan. Naku, locus talking. Oh. Pag tumingin sila sa kaibigan, utang na loob, tagilid ng bangka dyan. Tingin mo, yung mga bumoto sa Kamara, hindi lang pagtanaw ng utang na loob kay Speaker para tanggalan ng prangkisa SMNI? Hindi ba yung pagkakaibigan, hindi kaya utang na loob kay... Dahil siguro, hindi natin alam, di ba? Sabi nga ni Roque, pagka... Sinabi rin to ni Baste, pag kumontra ka kay Speaker, wala kang project. Kawawa yung distrito mo. Wala kang maiuwi, wala kang magagawang project kasi wala kang budget. Di ba? Locus talking. Sa tingin mo, lahat yung Kamara na yun gusto talaga tanggalan ng prangkisa SMNI o tumatanaw ng utang na loob? Gaya nga ng sabi ni Atty. Roque at ni Baste. Baste ba yun o si Pulong? Di ba? Dahil sa proyekto. Oh. Wala. Bumabalik sa'yo lahat ng sinasabi mo. Pag hindi nila nakita ang violation nakita ng mga congressman, baka hindi nila palusutin yan. Baka harangin talaga. Alam niyo naman, laging numbers game sa pagboto, pagpapasa ng... Minamind conditioning niya yung mga senador. Dalawa ginagawa ni Abby rito. And it's very clear. Una, minamind conditioning niya yung mga senador at yung mga tao para sang-ayunan ang Kamara na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Pangalawa, yung video niya paulit-ulit, pinaabot niya ng 8 minutes. Para makapaglagay ng ad sa gitna. Loko-loko ka, Abby. Paano ka lang batas? 50% plus 1, yun ang mananalo. 24 senador. Ngayon nakikita ko 8 na. Yung maaaring humarang at pumabor kay Kibuloy at sa SMNI. Kung 8, ilan na lang? Sabi ni Chori Chaalip, Coach Oli, galing pala si Mike Abby sa SMNI, ngayon tinitira nila si Oo nga eh. Ang tagal niya ron. Paano, Coach Oli? Ganyan ka ba? Utang na loob? Ganyan-ganyan? Paano kung may nagawang masama si Tatay Digong? Di ba? Sasabihin ko lang ng maayos. Sa tingin ko mali yan. Pero hindi ko sisiraan. Hindi ko babastusin. Di ba? Halimbawa, paano ko si Isko may sinabing mali? Sasabihin ko mali yun. Pero hindi ko babastusin. Hindi ko yung araw-arawin. Kasi magbumukha akong bitter. At tanda mo, kaibigan yun. Diba? Si Mark, kaibigan kong vlogger. Iba na ginagawa niya. Hindi ko siya tinitira, hindi ko siya binababoy, hindi ko siya pinepersonal. Sinasabi ko, hindi ako sang-ayon sa ginagawa niya. But at the end of the day, magkikita kami. Mali. One proof. Si Atty. Vic Rodriguez, binanatan ko ng binanatan. Alam niyong lahat yan. Hanggang ngayon, magkaibigan kami. Yung mga kaklase ko, ini-invite pa rin ako. Bakit? Kasi sinabi ko lang. Yung sa tingin ko, mali nila. Hindi ko sila inano. Hindi ba yung parang ito na parang wala na sa ayos eh. 13 lang ang kailangan, panalo na sila. Di ba? Parang 5 na lang na senador ang kailangan nila at mananalo na sila. Yun ang matindi. Sana naman po ay magising sila na huwag masayang yung pinaghirapan ng Kongreso sa halos 4 na buwan na public hearing at hindi na-justify ng management ng SMNI na sila hindi karapat-dapat revoke at hindi karapat-dapat bawian. Ako naniniwala ako, hindi dahil nasa SMNI kami. Ako nagpapasalamat sa SMNI at binibigyan kami ng pagkakataon. Pero with SMNI or without SMNI, tuloy ang vlogging ko. No? Bagamat, ulitin ko hindi ko sinasabing hindi ko tinatanong ko ng utang na loob dahil alam ko may effort sila para tulungan ang Banateros, tulungan ako dyan sa SMNI. No? Pero para sa akin, okay lang kahit wala yun eh. Tuloy naman ang vlogging ko.
So, hindi ko ginagawa ito just for SMNI. Ulitin ko sa inyo. Kaya sinusuportahan namin si Pastor Kibuloy. Una sa lahat. As for me, hindi niya iniwan si Tatay Digong. Marami sa kaibigan ni Tatay Digong, marami dyan sa kamera, pagkatapos gamitin ng Duterte, iniwan si Tatay Digong. Lumipat ng partido. Ang SMNI nanindigan. Hanggang ngayon, gustong ikulong si Kibuloy dahil na kay Tatay Digong pa rin siya ayaw bumitaw. Yun ang pinagtatanggol ko dyan sa SMNI. Siyempre, andyan na sila yung lihitimo talagang lumalaban sa rebelde. Okay? At saka, I don't think na dapat talaga sila tanggalan ng prangkisa. Hindi dahil papasok kami dyan, pero sa tingin ko hindi sila dapat talaga tanggalan ng prangkisa. Ito na nga lang yung lehitimong channel na nagsasabi ng kabilang panig, tatanggalin pa. Ang gusto nila marinig yung mainstream media na tikom ang bibig. Ngayon, nauunawaan nyo, kuya question na SMNI lang kasi hindi po. Bago pa kami pumunta ng Davao, bago pa nagkaroon ng invitation, pinupuri na natin ang SMNI dahil sa kanilang paninindigan kay Tatay Digong. Alam nyo yan. Well documented yan. Review nyo yung mga dates ng live ko. And I can prove it to you. Sa dami ng mga violation. By the way, under the law, ang Kongreso ang nagbibigay ng prangkisa. Sila rin ay merong authority na kansilahin na katulad ng kailang... Hindi po porket may authority. May tinatawag din grave abuse of authority. Diba? Hindi ba political attack yan? Sige nga. Ikaw ba naniniwala ka sa puso mo na hindi political attack ang ginagawa sa SMNI? Ang tanga mo naman. Tagal mo ng broadcaster, tanga ka pa? Hindi mo alam? Sigurado ko bastusin ng SMNI si Sara at si Tatay Digong. Hindi ko sinasabing gagawin Pero kung binabastos ni Sara at si Tatay Digong, tuloy-tuloy ang SMNI ngayon. Ginawa sa pag-approve sa third and final reading ng Proposed Bill 9710. Na pag inaprubahan ng Kongreso yan, ng Senado yan, magiging isang Republic Act pag pinirmahan ng Malacanang. So marami pang dapat abangan. Kaya yung mga biktima ng fake news, hindi lang yung mga politiko, anumang grupo na kayo biktima ng fake news, pwede kayong maglabi, pwede kayong makiusap, pwede nyo sabihin sa mga senador. Tanga ka. Yung fake news na sinasabi mo, dapat dati ka pa umimik. Wag na nga ito, kasi paulit-ulitin niya na lang hanggang matapos Oo, para umabot ng 8 minutes So, kayo na humusga dito. Ipagtanong nyo sa mga nakakilala niya. Hindi yung nakakilala, nakatext lang niya or nakasama niya isang beses. Tanungin nyo kung may kakilala kayo. Yung nakasama niya for how many years? Every day. Diyan mo makikita totoo ugali nito. Next tayo. Wag na yan. Tingnan natin. Ito. Ipinapahiya si Kong Tebes. Tingnan ninyo kung anong nangyari.